Ayan guys, gawa yan ni AC. Ito yung aming dating picture. Wala kasi kaming latest picture na print out na yun eh. Lahat nasa cellphone eh. So, nag-prepare ako ng munting snacks namin. Dutch meal, pepero, at may nakatago dito habang nagtatrabaho ako. So, ayan, nagtatrabaho ako. But anyway, ayan, paboritong flavor ni AC, Dutch meal. I don't know if you can say blueberry. Dutch meal blueberry, paborito niya yan. So, ako, okay lang naman ako kahit anong gusto ni AC eh. Basta, masaya siya. And, pero, papatikim ko sa kanya to kasi hindi pa siya nakakatikim. And, eto, kinain ko yan habang nagtatrabaho ako. So, yun lang guys. Short video lang tayo na yun. Happy Valentine's Day again. Hi guys. Welcome to Ahoy AC. And happy Valentine's Day sa inyong lahat. At ito, working ako na yun sa aming bahay. So, ito, pakita ko sa inyo yung ginawang artwork ni AC na yung Valentine's Day. Siyempre, February na yun. Ang topic natin ay love. All about love. Pagbibigay ng oras sa ating mga anak na may autism sa kabila ng ating pagod at puyat. At kung ano pa man na naging ang ating nararamdaman sa ating katawan. So, as you can see, ayan ang aking workstation. Nag-edit din ako ng isang video. Ayan, anyway, first of all, gusto ko lang batiin yung lahat ng nanonood ng Happy Valentine's Day uli. At pasensya na kayo, medyo busy lang talaga ako. At nagpapahinga, nagbibigay ng oras para sa aking sarili at para kay AC. So, yeah, first of all, pagmamahal. Alam naman natin, ang ating pagmamahal sa ating mga anak na may autism ay unconditional. Di ba po? So, kaakibat nun, syempre, yung time, magbibigyan natin ng time sa kanila. Minsan hindi kasi, minsan dumarating din tayo kasi sa point na nakakalimutan, hindi, alam mo, at first, kasi ako share ko lang to. Kasi ako, nung una, nung hindi ko kasi alam na may autism si AC, andun yung nasa isip ko na face lang to ng pagkabata niya na yung nagtatantrum siya, yung iyak dito, iyak dyan, yung parang mga ganun, yung normal na faces na pinagdadaanan ng mga bata. What I don't know is, siguro kaya pala ayaw tumigil kasi baka meron na pala talaga nararamdaman na hindi bahagi ng normal development ng isang bata. Yung baga may meltdown na. Ayun. Kasi kapag ang isang batang may autism ay may meltdown, malabo siyang tumigil sa pag-iyak. Kasi ang meltdown po ay nagkukos usually ang triggers kasi niyan ay sensory issues. Anyway, may video po ako na about that, tantrums versus meltdown. So, you might want to visit that and check it out po. But anyway, yun nga, dumaan din ako sa phase na akala ko normal lang yun na baka iyak, face lang to ng pagkabata, iyak siya na iyak, tantrums and so what and so forth, ganyan. So, syempre, mapapagalitan mo, mapapalo mo, yung ganun. Which is, hindi pala dapat kasi una, dapat inaalam mo bakit umiiyak. Kasi nga, hindi siya, hindi naman siya, let's face it, hindi siya normal na bata. Meron siyang autism. So, sa isang batang may autism, marami po kasing cause kung bakit umiiyak. So, yun. Ngayon, as time goes on kasi, nung nalaman ko na may autism siya, nagbabasa-basa ako, nanonood ako ng mga videos about it, dun ko nalaman na
hindi pala dapat ang mga batang may autism ang mag-a-adjust sa atin, mga adults. Okay? So, kasi tayo mga adults, minsan andun yung na hindi kailangan mapasunod mo yung bata, di ba? Sila yung mag-a-adjust. Yung mga bata yung kailangan sumunod sa'yo, mag-a-adjust sa'yo and everything, di ba? Pero sa mga batang may autism po kasi, kailangan ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Yun yung pinaka-hardest part na natutunan ko sa pag-aalaga kay Easy. Kasi dumaan doon ako sa part na hindi pinipilit kong sumunod sa Easy. Which, pinipilit kong sumunod. Hindi naman masama yun, di ba? Pinipilit mong pasunurin yung anak mo sa gusto mo. Pinipilit mong disiplinahin and everything. Hindi masama yun actually. Okay lang yun. Pero, ang isang, wala naman ako mali dun eh. Ang pagkukulang ko lang is, hindi ko kasi alam na may autism siya. Hindi ko alam kung paano yun. Hindi ko alam yung paano mindset ang gagawin ko. Paano kung tama ba itong ginagawa ko? Bakit hindi tumitigil? Bakit iyak na iyak? Ganun. Alam mo yung nagkukos ng stress para kay Easy at sa akin. Na yun, syempre, time goes on, nagmamature tayo, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan na mga mommies na may anak na may autism din. So, napapayuhan tayo na yun nga, pag umiyak, ano ba talagang cause ng iyak, tantrum ba, o meltdown. So, andun yung kaya pala, yung mga ganong moments. Marami nang nakapag-advise sa akin na yun nga, kailangan sa isang batang may autism, tayo po yung mag-a-adjust sa kanila, hindi sila yung mag-a-adjust sa atin. Meaning, tayo yung papasok sa mundo nila, tayo yung makikisama, basically. Kung gusto nating mapasunod sila, madisiplina sila, kailangan kunin natin yung loob nila. Kailangan tayo yung pumasok sa mundo nila. Kailangan malaman at maramdaman nila na, ay, ang mami ko, ganito palang ginagawa, ang daddy ko ay ganito, ganyan. Alam mo yun, yung parang naiisip nila na ikaw ay pumapasok sa mundo nila at na-appreciate nila yun. Therefore, kung ano man yung nagkakaroon sila ng confidence na kausap, na makipag-usap sa'yo, makipag-communicate sa'yo, alam niyo, magkakaroon kayo ng palitan ng communication. So, in short, kung gusto mo siyang pagpayuhan, disiplinahin, whatever, mas magiging madali na. Kasi, yung mundo mo at mundo niya, connected na. Diba? So, yun lang yung natutunan ko sa pagpapalaki kay Easy. I mean, nandun wala pa naman ako sa pinaka-peak ng buhay namin at ng journey namin ni Easy. Pero at least nandun tayo sa natututo tayo. 'Di ba? Na may progress kahit pa paano natututo tayo. Hindi lang si Easy yung may progress. Ako din may progress kasi natututo ako na aralin yung kilos niya, pasukin yung mundo niya, natututo akong discoveryhin yung mga gusto niya, mga ano ba yung nagpapasaya, ano ba yung nagpapaiyak sa kanya. Nandun ako sa point na yun eh. Nandun ako sa point na discover ko yung mundo niya. So that's why nagkakaroon ng confidence si Easy, nagkakaroon ng ano yung panatag na loob na sabihin sa akin lahat ng gusto niyang sabihin na Mommy, I'm so sad, Mommy, I'm in pain, like this and like that. Dinadaan niya minsan sa drawing, pinapakita niya sa akin, which sobrang na-appreciate ko. Sobrang, alam niyo yung nawawala yung pagod, nawawala yung puyat kasi ano yung yung mong kakalabitin ka, Mami, mga ganyan, simling ganun lang, Mami, I feel bad, Mami, cry, like this, yun, at least,
Nag-ando na tayo sa part na nakikipag-communicate na sa atin si Easy at nasasabi na niya yung sa loobin niya. Nakasaya, di ba? Parang dati kasi non-verbal siya. So, hindi talaga siya nagsasalita. Napakahirap talaga makipag-communicate sa kanya. Napakahirap masukin ng mundo niya. Pero, sa awa ng Diyos, nagawa din natin. Medyo mahirap, pero hindi, satisfying din naman yung results. So, ayun lang, share ko lang naman sa inyo yung munting kwento na yun. At sana may natutunan din kayo. So, sa mga ibang parents natin dyan, alam ko may kanya-kanya tayong opinion, pero ang ma-advise ko lang po sa inyo, lalo na po kayo ay parents ng isang bata na may autism at recently nyo lang nalaman, it would be helpful po na malaman na kayo yung mga ganitong situations, 'di ba? Hindi man ako makapagbigay ng direct advice sa inyo. At least na i-share ko po yung napapagdaanan ko sa journey na ito. So si Easy po ay by the way 12 years old na. So napakadami ko pong pinagdaanan na about sa journey na ito, na journey na aming autism, itong autism journey namin. Hindi ko siguro din magagawa to kung wala yung mga kaibigan kong mommies na nag-advise sa akin na ay ganito yung gawin mo yan. Teachers, therapies, ang daming tumulong sa journey na to para ito matuto tayo na yun. At magkaroon din ako ng progress, hindi lang CDC. So, sana po may natututunan kayo sa mga sinishare kong kwento, at kung meron man kayong gustong kwento na i-share ko regarding sa aming autism journey, comment lang kayo sa comment. Anything, try natin. So, sana, yun lang po. Again, happy belated Valentine's Day mula sa amin ni Easy, at sana maging kaya natin to, maging progressive ang ating mga buhay. Hindi man magiging madali, pero kaya natin to. Yun lang po.